Handa na ang lahat para sa gagawing oral argument sa Supreme Court. Pero ang mas ikinagulat ng marami, tila binuhay, at muling sumabak sa aksyon ng veteranong si Juan Ponce Enrile para gabayan ang administrasyon. Kasabay nito ang balitang okay, na ang lagay ni Marcos Jr., at handang-handa na sa mga susunod na legal na laban ng bansa. Ito na nga ba ang simula ng mas matinding bakbakan sa korte? Tutok lang para sa mga susunod na kabanata. Ng video, larawan, na kung saan makikita naming talagang masigla siya. Eh, ang problema, pinapakita ho nila mga lumang video at larawan eh. ng mga vice alkalde sa Malacanang ngayong hapon. Anak ng tawa, pati si Enrile nananahimik nga, binuhay ho nila eh. Hindi lang ho healthy si Marcos Jr. ngayong mga panahon na to, pati si Enrile buhay pa. Payo pa niya sa mga mamahayaga, huwag basta maniwala sa mga post sa social media. Oh. Pinawin ng Malacanang ang mga espekulasyon na may Pakita ko sa inyo ulit ha, si Enrile. Pakita ko ulit sa inyo. Marcos, DINI Palace Press Officer, President PCO Undersecretary Claire Castro, maayos nga ang lagay ng Pangulo. Oh, ayan o. Sa katunayan niya, pangunguna Maayos nyo, magka-cabinet meeting pa sila. ng punong ekotibo ang oath-taking. Ay, kaso nandito si Enrile, sumilip pa yung buhay pa siya. Yan, sinasabi ho natin mga kababayan. Idadaan ho tayo sa pambubudol ng administrasyon na to. Panunumpa. Eh, kita nyo ho yun. Nakita nyo ho na sumilip sa frame si Enrile. Balik ho tayo dito. Ito, magkakakonekta ho ito eh. Ika nga eh, kailangan ho itong mapag-usapan, kailangan ho itong talakayin ngayong mga panahon na to. Paintindi sa sambayan ng Pilipino kung bakit nandito ho tayo sa ganitong sitwasyon. Eh dahil sa kapabayaan o sa pagnanakaw ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Ano sabi nitong si Prof. Malutigia sa kanyang post na to? Lang ho ito. Oh. Balik tayo sa 1.5 to 1.9 trillion. Naku, mali pa pala yung figure ko. 1 trillion lang lagi kong binabanggit. 1.5 to 1.9 trillion ho pala yung naninok sa atin. Sa kaban ng sambayan ng Pilipino na flood control project at 800 billion maleta operations. Kaya tayo ganito sa global crisis kasi ninakaw pondo ng bayan. Yun ho talaga yun. O para sa mga tsuper, para sa mga obrero, mga manggagawa ngayong mga panahon na to, kung bakit ho ganito ang kalagayan ng ating ekonomiya, na presyo ng mga pangunahing bilihin, presyo ng mga produktong petrolyo, dahil ho yan dito. Sa ginawang nakawan sa nakalipas na 3 taon sa administrasyon ni Marcos Jr. Diyan sa 1.5 hanggang 1.9 trillion na flood control scam, flood control budol, di ba? At umabot ng 805 billion. Ito nga kasi ang problema natin dito mga kababayan. Itong si Ping Lacson, galit na galit. Yung tipong, hindi natin pwedeng suspindihin yung VAT. 230, mahigit 200 billion ang mawawala sa kaban ng sambayanan. Makaka-epekto yan sa ating GDP, sa ating gross domestic product, di ba? Yung bat-bat na yan. Pero itong 800 billion na ipinasok na sa maleta na to, i-round up ko na, tanggalin ko na yung 5 billion. Bigyan ko na sila ng discount. Pero hindi, 805 billion na to, hindi ba naka-apekto to sa ating GDP? Ping, kasi tumigil ka na mag-imbestiga. So okay lang na nakawan tayo ng 805 billion. Pero yung VAT na direktang makakatulong, makakapagmahatid ng ginhawa sa mga mamimili, inaayawan nitong si Ping Lacson. Palakpakan natin. Di ba? Yan ang problema. Pagka medyo sinto-sinto yung mga nasa administrasyon, yung mga senador. Kaya tayo linalaban ho talaga natin. Si Kong Mike Defensor, si Prof. Malutigia. Takbo ka, Prof. Itong si Atty. Rowena Gonzon, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc. Sila dapat ang ilagay natin sa Senado. Pati, sabi ni Prof. Malupat, ba't hindi ako nadamay? Panelist lang ako ganun talaga, Prof. Wala kang kawala. Hindi, Atty. Rowena Gonzon, di ba?
Kailangan natin huwin sa Senado. Kailangan natin yung hindi yung mga puro parinig kagaya ni Amy. Ano to? Anong ginagawa ni Amy dyan? Wala kakwenta-kwenta. Yung mga sinasabi niya ngayong mga panahon na to, real talk lang ha, real talk lang. Kaya niya sabihin kahit hindi siya senador. Yung pagpaparinig niya kay Auntie Claire, kaya niyang gawin yun kahit hindi siya senador. Dapat naging gobernador na lang siya dyan sa Ilocos Norte. Diba? Ang daming kaarte yan. Ba't hindi kaya pumunta ng Malaki, sampal-sampalin yung kapatid dito? Kapatid niya naman yan, ano ba? Oh, pipigilan siya ng PSG. Pati si PSG sampalin niya. Hindi ako ha, si Amy. Kapatid niya yun eh. Nakakabata niyang kapatid. O ito, punta mo tayo kung kay Rize. Oh. Ang pinky oh. Ang mga busy alkalde Ay, sa mali. Okay. And brother has opened the doors for corruption. How do petitioners plan to prove their case and what's at stake? Let's get on point with one of the petitioners, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Congressman, good to have you again. Kamusta na po kayo? Mabuti naman. Good evening. Di pa kita nakakausap mula nung kayo'y pinalitan na Deputy Minority Leader. Senior Deputy Minority Leader. Yes. Pinalitan po kayo ni Congresswoman Laila. Pinapalit ho siya sa kanya ni Sandro. Si Sandro sabi niya, palitan niyo nga si Egay. Ingin niya sa De Lima. How's it been so far? Okay naman. At least LP rin yung pumalit sa akin. Hindi naman po kayo nag-away-away, wala naman pong problema na si Congressman Laila ang pumalit Wala sa inyo? naman problema sa minority. Ang problema kasi yung majority talaga gusto nila kontrolado nila yung minority. So, ibig sabihin ba nun, Congressman Egay, etong si Leila de Lima, kontrolado nila itong majority, kontrolado nila si Leila de Lima? Kasi kaya kanila tinanggal, hindi kanila kontrolado. So, pagpalit nila kay Leila de Lima, kontrolado nila si Leila. Ganun ba ibig sabihin nun? Kontrolado ho ba nila si Congressman Laila? Congresswoman Ay, Laila? Well, yan yung kaya nga I was asked by minority leader Nonay Libana na hindi niya na kaya yung pressure sa taas. So kaya kailangan Hindi ginaya ni Nonoy. Kailangan kayong palitan dahil balikan po natin, naging maingay ho kayo. Yes, of course. All right. I did my job. Criticizing the government. I did my job to provide check and balance. Yan naman dapat na talagang trabaho ko. Kaya nga pinalitan ako dahil ginawa ko yung trabaho ko. Okay. Yo. And do you think Kailangan nila, ang gusto nila, huwag gagawin ng trabaho. we asked you today So, because ibig sabihin, sa pag-upo ni Leila de Lima, wala nang check and balance. Wala nang Egay Erice na maingay. So, ganun-ganun na lamang. meron pong oral arguments tomorrow and maganda pong balikan yun dahil baka po marami na rin nakakalimot that there are petitions before the Supreme Court questioning this unprogrammed appropriations or UA Pero bago po yun, related po ito kasi sinabi ngayon ni Ombudsman Boying Remulla that plunder charges are being readied against the former Speaker, Martin Romualdez, and the former Senate President, Chis Escudero. What's your reaction to that, sir? Ay marami ng pangako na napako. So ano na yan, hindi na kapani-paniwala. You don't believe it at all? No. Because? I don't believe. Kasi yung 19th Congress, lahat involved lahat involved ng yung leadership, both houses and Senate and the House involved dyan. So yung cabinet members involved dyan. Nako. So kung may kakasuhan, ang daming kakasuhan. So hindi na ako naniniwala niyan dahil sinabi na nga si Presidente na mismo nangako na may makukulong December 15. Ang dami ng pinangako yung ICI. Hanggang ngayon wala pa yung reports. It's with the DOJ and the Office of the Ombudsman. Yes, pero hindi mailabas yung report Tapos yung Independent People's Commission na pinangako ni Presidente na ginawa niyang priority legislation, hindi rin naman natuloy. Marami siyang mga reforms na pinangako para pagtakpan. Kung Egay, huwag kang mag-alala. Pagdating ni BP Sara, lahat ng lahat ng gustong mangyari na para sa sambayan ng Pilipino, magkaroon ng Independent People's Commission, magkakaroon yan.
Sa panahon ni Sara Duterte, yan ang sinisigurado ko. Pero sa panahon ni Leni Robredo, sa panahon nitong Risa Hontiveros, walang mangyayaring ganyan. Kaya kung ikaw, talagang gusto mo magkaganyan, suportahan mo si VP Sara. Magkakaroon ng Independent People's Commission. Magkakaroon ng totoong check and balance yan sa House of Representatives. Pero habang si Marcos Jr. at kung yung papalit kay Marcos Jr. yun ang i-endorso niya, paano magkakaroon ng Independent People's Commission? Kung yung Independent People's Commission unang iimbestigahan yung anomalya ng yung mga maanomalyang flood control project. Tanongin kita. Itong Pambihira greatest ka. heist Oo. in Yan. the history of national budget and infrastructure, hindi naman natupad. Yeah. So, hindi rin matutupad yan. Di Why matutupad. do you think, in spite of you saying that hindi po ito matutupad, ay sinabi po ito ni Ombudsman Boying, and yet also saying that they may file the charges by May? Well, let's wait and see. Pero hindi ako naniniwala. Alam naman nila yun, alam ni Senator Cheese, alam ni Speaker Romualdez kung ano nangyari. Hindi naman mangyayari ito without the cooperation of certain cabinet members. That's why even Senator Ping Lacson refused to invite Executive Secretary Lucas Bersamin and Adrian Bersamin, despite na siya mismo nagsabi na involved ito sa itong dalawa na ito sa flood control mess. Wasn't Adrian Bersamin invited? Kasi mahirap yun eh. Yung i-invite nila si Adrian Bersamin. Tapos nandito din si Congressman Lian Leviste. Ilinabas yung CCTV footage. Ilinabas yung affidavit. Magkakahindot-hindot to mga kababayan. Malaki magiging problema ni Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson trabaho niya dyan, bombero siya dyan eh. Patay na sunog. Yung sunog ng maanomalyang flood control na makakapagkonekta sa Malacanang. Hindi lang napag-uusapan sa Blue Ribbon, pero ang sambayan ng Pilipino, alam na ho yan. Kaya nga ang approval at trust rating talagang sumadsad di ba? Alam na ng sambayan ng Pilipino yan. Invited together with Trigib Olivar, pero ang nagpakita po si Trigib. No. Adrian Bersamin was never invited by the Blue Ribbon Committee. I'll look into that again. Only Olivar and I think Bernardo. Yusek Bernardo. Yes, Yusek Bernardo. The oral arguments, also very important, sir, dahil itong pinag-uusapan po dito yung unprogrammed Yes. appropriations. And dito po ay sinasabi na naililipat yung mga pondo na dapat sanang gamitin ng national budget, inililipat sa... Balikan lang po natin. Na-expand. Yung 2023, na-expand ng mga 800 billion. Ang proposal ng Malacanang noon sa National Expenditure Program is only 400 billion. Pero dinoble ito ng House. So naging 800 yung unprogrammed appropriations. In 2023. 2024, mga nasa 700 at nung 2025 nasa almost 400 billion. Okay. So, ang nangyari, ginamit itong expansion na to para alisin yung mga ilipat yung mga What is supposed to be priority? program appropriations. Yung mga foreign assisted, inilagay sa unprogram. Tapos pinalitan ito ng mga paborito ng mga congressman, yung mga, saka ng mga senador, yung mga flood control, yung mga cat's eye, rock netting, yung mga malalaki. Solar lamps, yan. Yung mga malalaki ang kickback. So, yun ang ipinalit. So, na-expand ito beyond fiscal limits. So, ibig sabihin, for example, 2026, 6.98 trillion lang naman yung fiscal limit eh. Ito lang yung may... 6.793 trillion. So, ito yung may source of financing, definite source of financing. Yung 150 na natira doon sa 300 billion na proposal ng Malacanang, walang definite source of financing. Yun yung sinasabi na namin na ang budget kailangan bukod sa budget of expenditures, dapat may definite source of financing. Kung hindi, na-expand, nagagamit na for corruption, tapos hindi na iniintindi yung
fiscal limits ng gobyerno. Laying the premise, though, I was looking into it. Yung unprogrammed appropriations, Congressman, you can correct me if I'm wrong, it's a decades-long, not a concern, but it's happened for decades. I mean, I'm gonna go back to supposed to be even the time of former President Cory Aquino. Yes. Lahat po yan, from then until the time of President Bongbong Marcos. Lahat po yan nagkaroon ng unprogrammed appropriations. However, the difference would be that in the past, maybe 2 administrations, it skyrocketed. Kumbaga, yung iba, the former presidents, maliliit lang. Not in 2 administrations, only in this administration. In this administration. Dati Because kasi in the maliliit time lang. of the Duterte administration, gamit yun dun sa build nila. Yes, pero hindi, maliit lang yung Maliit lang. program appropriations kasi talagang contingency lang. Itong ginamit yan ni President Cory hanggang kay President Duterte, talagang contingency lang. Ang nangyari dito kay Presidente Marcos, ginamit ito hindi na contingency but a budget within a budget. Talagang mga 11-12% na nung national budget. Grabe, no? So there are 4 petitions before the Supreme Court, and I understand these 4 petitions coming from different groups. Yung isa, even from former Congressman, the late, hindi ho ba? Yeah, the late. Edsel Lagman. May isa din from former Senator Coco Pimentel Yes. and Pantaleon Alvarez, Yes. Congressman. A civil society group, and then you're the 4th one together with Yes. Congresswoman Laila De Lima. Pag-usapan po natin yung proseso muna because it's consolidated, Congressman. Yes. How do you expect the proceedings to happen tomorrow? Paano ho yan? Well, magkakaroon, kami yung major yung major kasi kami yung latest. So, yung group namin will have at least mga 20 minutes to expound on our arguments. Tapos, mga 10 minutes yata yung the other. Kasi meron din namang hindi na interesado. Meron ng mga hindi interesado na to pursue their petition. At pagkatapos nun, bibigyan din ng chance naman yung Solgen to argue for another 30 minutes. Then, yung meron mga amicus curiae. So there will be Experts who of will the court. be talking about this. So The yun yung substance- procedure. Yeah, the substance is... Pero I cannot talk about baka ma-subjudice ako. But Ma-subjudice ako. what is in the news is this. You are questioning the 150.9 billion. Tama po, no? We are questioning the constitutionality of the unprogrammed Right. appropriation. Amounting to 150.9. Yes. May actionable lang kasi na-approve na yung 2026. Pero ang effect nito, pati yung mga future unprogrammed appropriations, mawawala na kung nagtatagumpay kami dito sa laban namin. That's actually what I was going to ask you. Kasi kung ang petitions started in 2024, 2025, 2026, or 2023 ata, 2024, 2025. Hindi, 24. 24, 25, 26. I was thinking, what happens to 2024 and 2025 in the event that the Supreme Court deems this unconstitutional? Kasi tapos na po yun. Yes. Nagamit na po yun. Nawala na po yun. And the 2026, possibly by the time there is a decision on this, will also be moot. But in future Yes. instances, this will be very important. Yes, very important. Hindi na magagamit na katulad ng kasi there's a great possibility na after a while, makalimutan na naman tong flood control. Yan. Ganyan na naman ang gawin ng Kongreso at ng Executive Department. Maglagay na naman ng napakalaking mga unprogrammed appropriations. The OSG, the Office of the Solicitor General, headed by Attorney Berberabe. Darlene Berberabe, basically is pointing out that this obviously is not unconstitutional dahil kumbaga para bang reserve fund ito, there are standards or requirements that need to be met before they can actually be utilized, such as if there is an excess in revenue collection or even loans, etc. Yun po yung pinaka nakikita kong kanilang argumento. Pero hindi naman yun ang nangyari. Hindi naman yun nangyari. So talagang na-abuse. Na-abuse talaga. So kailangan alisin na natin yung abuso.
Kung kailangan ng gobyerno ng additional funds na mag-submit na lang ng supplemental budget. Wasn't the argument with the supplemental budget is that ang tagal ata nun? Well, hindi naman. Pagka sinertify ng presidente, madali. For example, yung excise tax, sinertify ng presidente, mas mabilis pa kaming umaksyon na na-certify namin, na-aprobahan namin yung suspension ng excise tax. Mga 2 weeks lang. Pero ngayon, 1 buwan na, hindi pa rin sinususpend yung presidente. Mas mabilis pa ang Kongreso kay presidente. I think he signed it March 25. Umabot po sa kanya, Pero hindi pa rin, sa kanyang mesa. hindi niya pa And naman signed it March sinususpend yung 25. Ito si Ma'am Piggy, masyado ka na napaghahalata. Ano ba? Extension ka ba ni Auntie Claire dyan? Huwag kayo depensa. Kung obvious naman talaga na hindi gumagalaw ang Malacanang, bahala nga yung yun. excise tax. But isn't it also true that upon the signing of the president, it must be published in major dailies for 15 days before it can actually take effect? Well, ang sabi nga, June pa daw, because nangihinayang yata dun sa revenue na makukolekta ang gobyerno. Especially now na bumaba ang consumption. There's supposed to be, from the News Today and agenda, there's going to be a meeting with DBCC together with the president on the effect of the suspension kasi pwedeng suspension or reduction of Yes. the excise tax. Pero wala na rin kasi the excise tax is about 10 pesos. Nag-increase na from 70, yung diesel, 70 to 130, 129. By tomorrow, siguro mga 145 na yan. So wala na Lagay rin. natin sa 150. Hindi na rin, parang hindi na magiging epektibo na deterrent sa inflation. So what do you propose? Ako ang proposal ko, di ba, dapat automatic nga kasi hindi naman natin alam kung kailan magkakaroon ng gulo o mahinto yung gulo. So dapat may basis tayo. Dapat pag $80 per barrel, dapat tanggal na yung excise tax. Automatic. Automatic. Pagka $120, dapat wala na yung VAT. Pagka pa 150 pesos, dapat may subsidy na. Ako nga, ngayon nakikita ko mas radical na ngayon yung aking suggestion kasi I was talking to some experts, sabi nila pag umabot tayo ng mga 145 to 150 pesos ang pump price ng diesel, na yun yung pinakamalaking ginagamit natin, transportation, agriculture, fishery, kuryente, tubig, lahat yan. Manufacturing, diesel talaga yan eh. So we're consuming around 19 million liters a day. So, pagka ganyan ang presyo, magkaka-crisis na yung ekonomiya natin. Baka yung ating inflation is papalo na ng mga 5 to 6%. At ngayon pa lang, makikita mo naman yung bigas, nasa 62, 65 pesos na yung mga ordinaryong bigas. Pagkatapos yung manok from 170 to 220, yung baboy from 280 to 360, 380. So, bali wala na yung sweldo. Yung minimum wage earners natin, na pinakamarami, yun yung pinakatatamaan nito. Kaya ang suggestion ko, dapat may price cap. Kung isa-subsidize ng gobyerno, yung, at least yung sa diesel, for 6 months, At what cost? mga 300 billion. Per liter? No, To subsidize 70, it. 70 pesos. To be clear, to cap it at 70 pesos. Okay. Subsidized na ng gobyerno. Yun ang aking pinag-aaralan ngayon at ipa-file ko siguro within the week. Okay. 70 pesos. Pagkatapos, that would require the government 320 billion para ma-subsidize for the next 6 months. At 6 least, na buwan po ito. 6 months. So, hindi tataas yung inflation, hindi masyadong tataas yung presyo, at hindi maapektuhan yung trabaho, hindi maapektuhan yung negosyo. Ngayon, pag bumili ka ng diesel, yung volume, tinanong ko rin, research ko rin, pag bumili ka ng volume, mas mahal. So, for example, you're using diesel for your manufacturing company, 150 pesos na ngayon. Grabe. Bibili ka ng 10, 20,000 liters. Kaya ang nangyayari, konti yung binibili. Anong ibig sabihin ng konti binibili? Konti ang production. Konti ang trabaho. Yeah.
So, yung buong ekonomiya, parang magkakaroon ng domino effect. Unlike kung ikakap natin sa 70 pesos, isa lang maapektuhan, yung gobyerno. They will need 320 billion pesos. For 6 months. For 6 months. Pero yung Nako. trillion yung nawala sa flood Nako. control, sa Ayan mga na. anomalous Oh. project, Oh. nakaya ng gobyerno. Kung 320 billion para sa mga pinakamahihirap natin Aray mo. na kababayan, bakit hindi kakayanin ng gobyerno yan? Palakpakan natin to si Congressman Egay Irice. Nakailang video na tayo, yan ang pinupunto natin eh. Kung nakaya yung trilyong piso, yung 1.9 trillion pisong nakawan dyan sa mga maanumalyang flood control project at yung 805 billion na isinilid nila sa mga maleta, kinaya natin. Ano ba naman yung 300 billion pesos na para naman sa mga kababayan nating mahirap sa loob ng 6 na buwan. 6 na buwan magkakaroon nun ng price cap na 70 pesos kada isang litro ng diesel. At siguro yung gasolina ba nun, Congressman Egay, magiging ano na lang, 55 na lang nun. Di ba ang saya-saya ng buhay natin noon? Yung puro kasi nakawan ang ginagawa eh. It's important to me. I know we need to take a break, but I don't want to lose this train of thought. If Oh, you tuloy are mo lang yan, tuloy looking, mo. just questioning the numbers that you gave me right now, ang proposal po ninyo, i-cap ito ang diesel ng 70 pesos per liter. Yes. Basically para sa lahat. po Sa yan. lahat. So everyone is affected by that. Sabi niyo po, lagay na lang po natin annually, 320 billion ang mawawala sa gobyerno 6 in months. 6 months. So that's 640 billion in 1 year. Pero 6 months lang ang... Okay. I'm just computing in my head right now. Kasi pag tinanggal po yung excise tax na 10%, hindi ho ba? Ang sinasabi nilang mawawala sa gobyerno, 200 billion? Pag inalis nila yung excise tax saka yung VAT, mga 320. Hindi pa, wala pang VAT eh. Sinama mo na si VAT Sama na ngayon. yun. Okay. Sama na yun yung sinasabi ni Senator Lacson. Pero yan, all fuel products. Hindi diesel lang. Okay. Now, that's why I was a little confused about that. Kasi inisip ko, hindi it doesn't match dun sa Ito si Ma'am Pinky, mabilis balito. Kapalito. Ang sa akin nila. naman, yung diesel, yan yung major, talaga natin, ginagamit natin for transportation, for agriculture, Energy fishery, production. manufacturing. So yan yung, yung gasolina naman, pag may kotse ka, okay lang yun, kaya mo na yan. Teka lang. Yung mga motor, mga tricycle driver, ikaw naman kung Egay, wala naman tricycle driver na gasolina, diesel eh. Meron bang tricycle driver na diesel na gamit? Pabira to si Kong Egay, kung maggagawa ka ng ganyan, idamay mo na kami. Paano yung mga nakamotor? Gasolina kami. Hindi na. Iba naman to. Budol-budol na naman ata ito. Pero yung diesel, yan yung talagang pangmasa. Yan yung priority. Sinusuportahan ko pa naman yan. Pambihira. Taxpayer din naman yung mga nagmamaneho ng kotse. Taxpayer din naman yung mga tricycle driver eh. Paboro ba kayo noon na ipa-price cap lang yung diesel? Yung gasolina, hindi. Pambihira Paano yung jeep na kinakarga niya gasolina? Palakpakan tayo dyan. Paano yun? Ayun. All right, we need to take a very short break. Welcome back. Still with us, Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Pinag-uusapan pa rin namin yung numero na sinabi sa atin earlier ni Congressman. And I was asking him how sure he is about the numbers he just told us today. Because there is going to be a committee hearing, a joint committee hearing on Wednesday naman po, together with some government officials. And I guess it's okay to tell them that you plan to question, Yes. to bring this up. Yes. Go ahead, sir. Yes, yun nga. Ang sa akin mas maganda na yung ang ayuda ng gobyerno para sa lahat. Para sa diesel. Kasi yan yung pinaka ginagamit natin para sa negosyo, transportation, para sa mga maraming naghahanap buhay. Kung mapapababa natin yan, hindi magganong tataas yung inflation rate natin, hindi masyado maapektuhan yung kabuhayan ng maraming Pilipino. So yan yung dapat siguro, cap na natin to 70 pesos per liter, at least for the next 6 months.
Kasi yung epekto nitong